Ang radyo dokumentaryong ito ay mahango sa libro ni Lord de Vera na pinamagatang Espiritu. Ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng mga manginginom dito sa Pilipinas. Una, ang social drinker. Sila ang marunong mag-pace. Alam nila ang sariling kapasidad at limitasyon. Tansyado kung ilang bote at lagok ang kaya. Kadalasan ay boring ang mga kwento. O baka kasi lasing na kayong lahat at siya, nakakadalawang bote pa lang ng light beer. Kadalasan, ito ang may mga kontrol sa buhay at career nila. Hindi nagwa 1, 2, 3 kay misis. On time ang mga submission ng proyekto sa opisina. Kadalasan ay matatanda. Kaya marunong na itama ang mga mali sa kanyang buhay. Pero kahit boring, may benepisyo naman ang pagkakaroon ng presence ng ganitong specimen. Siya ang voice of sobriety. Warat na ang lahat, samantalang siya steady lang. Sa mga kaso ng ganap mong kawasakan, siya rin ang pwedeng maghatid sa iyo sa bahay. Siya rin ang pwedeng magpaliwanag sa manager ng bar. At kung sakali mang gusto mong paluin ng bote ang kainuman mo, siya rin ang aawat at aagaw ng boteng ipanghahampas mo. Pangalawa, hindi naman mawawala ang mga emo. Sila ang mga magsisenti tungkol sa mga high school days ninyo. Maglalabas ng mga hinanakit tungkol sa kanilang mga ex. Magpapahayag ng angst sa karir. At minsay, namimiss rin nila ang kanilang mga magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang ending, paulit-ulit niyang sasabihin sa'yo kung gaano kanya kamahal bilang kaibigan. Pag nagsimula ng umiyak, iwanan mo na ang buwisit. Siyempre nakakahiya eh. Pangatlo, ito naman ang makukulit. Napakalawak ng definisyon ng makulit, kaya hahatiin natin ito sa iilang kategorya. Ang una ay ang maingay. Pwedeng may makulit na hindi nagsasalita. Ito ang pinakalaganap na species ng manginginom sa Pilipinas. Kaya maingay ang mga bar and grill, lalo na dun sa mga mumurahin ng beer. Maraming teenager na nakatambay. May inverse relationship ata ang alcohol at pandinig. At syempre, nandito rin ang madadaldal. Pwede ka namang magdaldal na hindi maingay. Marami namang madaldal na hindi tumataas ang boses. Pero minsan, masakit sa tenga ang paulit-ulit na sinasabi. May paksang iginigiit. Kahit gasgas na ito after 3 hours. Pang-apat, syempre, hindi mawawala ang mga mayayabang. Isa sa pinakamalalang uri ito ng manginginom. Sa umpisa, kunwari humble, pero kapag nakainom na, ay nag-iiba ang anyo. Puro na lang ako. Lahat na lang ipinagmamayabang tungkol sa sarili. Na minsan, pinupunto na wala nang masihigit sa kanya. Halimbawa, nagkwento ka na astig ang lolo mo. At siya naman hindi magpapatalo. Hindi papayag na mas magaling siya sa iyo. Kadalasan, alak ang nagiging susi sa pinto na pumipigil sa pagbubunyag ng tunay na kulay ng isang tao. Ito ang mga masisidhing emosyon na matagal na niyang kinikimkim at sumasabog lamang kapag nadiligan na ng alkohol. Minsan mas delikado at nakakatakot dahil parang dam na pinuno ng ilang araw ng ulan. Parang Dr. Jekyll at Mr. Hyde. At ang huli, ang ating pinakapaboritong topic, ang mga hanap-away. Titigan mo lang, maghahamon na. Ito na yata ang pinakamalalang klase ng manginginom. Malamang ay maraming dinidibdib sa loob ng mahabang panahon. Minsan, kahit wala naman talagang agendang emosyonal o pinagdaraanan, mapapaaway pa rin. Lalo na sa sitwasyon na marami ring kapwang lasing na maiksi ang PC. Mas matindi rin ang salot na dulot nito, lalo na pag may hawak na mikropono.
kaharap ang videoke at tumutugtog ang My Way. Masamang cocktail combination ito. Ika nga ng henyong kartunistang si Paul Medina, ang mga taong hindi dapat kumakanta ay hindi dapat isinasama sa mga taong hindi naman din dapat umiinom. Kadalas ay madugo ang ending nito. Kung suswertihin, suntukan lang. Pukpukan ng bote sa ulo, hampasan ng upuan, batuhan ng baso, at solid ang mga baso sa mga mumurahing inuman. Ito yung makakapal yung puwitan. Aba, masakit yun pag tumama sa bungo. Paano nga ba dapat i-handle ang ganitong sitwasyon? May painom ng mga kaibigan na alam mong mabait naman pag normal pero nagiging halimaw pag nadaplisan ng alak. Paano ka tatanggi? Sasabihin mo ba sa kanya na gusto mo sana pero aalis ka na pagkatapos ng 4 na bote? Ika-4 na bote pa niya, to be exact. At ikaw mismo, inaaway niya. At ngayong nagpapaalam ka na dahil may trabaho ka pa kinabukasan, ay mas lalo siyang mababad trip. Nagiging kupal na siya. Pero sa kanya, kupal ka pagka inuman ka niya. Pero kupal ka pa rin kapag umalis ka. Ang labo, no? Either way, wala kang panalo. Sabihin mo na lang na pupunta ka lang sa CR pero dumiretso ka nang umuwi. Sa sobrang kalasingan, malamang wala na yung maaalala bukas. May kilala ka bang mga ganito, Chong? At ayan ang mga klase ng mga manginginom sa Pilipinas. Salamat sa pakikinig at sana magamit nyo ang aking mga tips upang maiwasan ang mga dapat iwasan na klase ng manginginom sa Pilipinas. Paalam!